Lumabas si Mariano mula sa Uber sa harap mismo ng prestihiyosong Grand Palace Hotel. Suot niya ang isang checkered na kamiseta, kupas na maong, matibay na bota at isang klasikong sombrero. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang lumang leather na maleta. Hindi siya pinansin ng mga staff ng hotel, parang hindi siya nakita. Sa front desk, mabilis siyang sinipat ni Manager Ricardo, puno ng paghamak ang kanyang tingin. Medyo mahal ang mga kwarto namin para sa isang katulad mo, ani Ricardo na may mapanghamak ng ngiti. At parang nang aasar pa, idinugtong pa niya, kung kayang-kaya mong bayaran kahit ang pinakamurang kwarto, ibibigay ko sa iyo ang suite. Isa yung publikong insulto, direkta at nakakahiya. Ang hindi alam ni Ricardo, mali ang taong pinili niyang maliitin. Sa loob lamang ng ilang minuto, mabubunyag kung sino talaga si Mariano at yayanigin nito ang buong hotel. Hindi maikakaila ang kaibahan ni Mariano sa ibang bisita. Ang mga dumating ay sakay ng magagara at mamahaling sasakyan, Mercedes, BMW, Audi. Suot ang mga Italia na kasuotang pang-tailor at may dalang mamahaling designer na bagahe. Samantalang si Mariano ay pumasok na may kalmadong lakad, may ngiting puno ng tiwala at dala lamang ang isang lumang maleta. Ang kanyang kilos ay puno ng kumpiyansa, ang tahimik na lakas ng isang taong buo ang loob at may kapayapaan sa sarili. Sa loob ng engrandeng lobby, lahat ay sumisigaw ng karangyaan. Sa likod ng makinang na mahogany na counter, may 3 receptionist na nakauniporming elegante at may profesional na ngiti. Ngunit nang lumapit si Mariano, tila may nagbago sa hangin. Si Jennifer, ang pinakabatang receptionist, ay sumulyap sa kanyang katrabaho. Napalitan ng hindi komportabling ngiti ang kanyang profesional na anyo. Ang lalaking blonde sa tabi niya ay kunwaring abala sa mga papel. Mula sa kanyang opisina, lumabas si Ricardo, ang manager ng hotel, 42 taong gulang. Nakaayos ang buhok pa atras, perpektong gray na suit at igo na kasing kinis ng kanyang sapatos. Sa loob ng 15 taon sa mga high-end na hotel, inaakalang kayanan niyang kilatisin kung sino ang hindi nababagay. Sinipat niya si Mariano na parang barcode, tila naghahanap ng kapintasan. "Magandang hapon!" magalang na bati ni Mariano habang tinanggal ang sombrero. "Gusto ko sanang kumuha ng kwarto para sa 3 gabi." Pinilit ni Ricardo ang isang ngiti, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Isang ekspresyon na maraming beses nang nakita ni Mariano sa mga mamahaling tindahan, bangko at magarang restauran. Isang ngiting mapanghusga. "May reserbasyon ka ba?" malamig na tanong ni Ricardo. "Wala," tapat na sagot ni Mariano. "Kagagaling ko lang sa probinsya at umaasa akong makakuha ng kwarto ngayon." Napansin ng ibang mga bisita ang nangyayari. May babaeng elegante na bumulong sa kanyang asawa. Isang negosyanteng naka-navy suit ang tumingin mula sa kanyang telepono. Ang dating abalang reception area ay naging isang eksenang puno ng tensyon. Mabagal na nag-type si Ricardo. Tila ba bawat pindot ng keyboard ay dagdag sa kahihiyan ni Mariano. "Medyo mapili ang mga kwarto namin," ani Ricardo, at parang naging insulto ang bawat salita. "Mga suite lang ang available, 2,800 reais kada gabi." Binigkas niya ang presyo na tila ito'y isang hatol, umaasang uurong si Mariano, hihingi ng paumanhin o maiintindihang hindi siya nababagay. May ilang empleyadong lumapit interesado sa magiging kahihinatnan, ngunit nanatiling kalmado si Mariano, tumango na parang patas lang ang presyo. "Ayos lang," anya. "Ibook mo ako ng 3 gabi." Napatigil si Ricardo sa gulat, bagamat saglit lang. Agad din itong napalitan ng mapagmataas ng ngiti. Yumuko siya ng bahagya, waring gustong ipakita kung sino ang mas makapangyarihan. "Alam mong kailangan namin ng garantiya," malakas niyang sabi. "Credit card, patunay ng kita." Tiniyak niyang narinig ito ng mga nakapaligid. "Ang mga kliyente namin ay may tiyak na pamantayan.
Matatalas ang mga salita, tumahimik ang buong lobby, nawala ang mga bulungan. Ang sandali ay naging alanganin para sa lahat. Ramdam ni Ricardo ang mga matang nakatingin sa kanya, kaya't lalo pa siyang tumuligsa. Alam mo, aniniya na may mapanuyang ngiti, kung kaya mong bayaran ang pinakamurang kwarto, ia-upgrade kita sa suite. May mga napasinghap, isang babaeng may luxury na pitaka ang tinakpan ng bibig. Dalawang negosyante ang nagtinginan. Isang batang magkasintahan ang napatigil sa tapat ng elevator. Maging ang mga staff ay tila naiilang, ngunit walang nangahas na magsalita. Sobra na ang naging paghusga ni Ricardo. Mula tahimik na pagmamaliit ay ginawa na itong publikong kahihiyan. Ngunit imbes na pagsang-ayon, ang natanggap niya ay tahimik na pagkadismaya. Si Mariano, gayunpaman, ay nanatiling matatag. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Ricardo, kalmado at buo ang loob. Walang galit, tanging kapayapaan ng isang taong kilala ang tunay na halaga. Magkano ang pinakamurang kwarto? Tanong niya kalmadong tinig. Mababang tawa ang binitawan ni Ricardo, tila pangungutya na umalingaw-ngaw sa marmol na sahig. 800 reais, sagot niya, siguradong iyon na ang huling dagok. Ngunit hindi niya alam, hukay pala iyon ng sarili niyang kahihiyan. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang taong mas mayaman pa sa karamihan ng mga guest na gusto niyang palugurin, at ang kanyang kayabangan ay malapit ng gumuho. Hindi kailanman inakala ni Ricardo na ang mapanuyang hamon niya ang magiging pinakamahal na pagkakamali sa buong karera niya. Mula sa likod na bulsa ng kanyang maong, dahan-dahang hinugot ni Mariano ang kanyang kamay, isang maliit at payak na kilos na yayanig sa buong Grand Palace Hotel sa loob lamang ng ilang sandali. Minsan, ang katarungan ay dumarating ng walang Amerikana, nakabotas at may dalang kababaang loob. Sa mga sandaling iyon, akala ni Ricardo siya ang may hawak ng kontrol. Iniisip niyang ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin, pinangangalagaan ang prestihiyo ng isa sa mga pinakaprestihiyosong hotel sa lungsod at inilalagay sa tamang lugar ang isang taong sa paningin niya ay hindi nararapat. Para sa kanya, ito ang tunay na tungkulin, ipagtanggol ang brand. 800 reais, ulit ni Ricardo. Binibitin ang bawat salita na tila ito'y isang palabas. Bayad agad, syempre. Wala kaming pahulugan dito. Binigkas niya ang salitang pahulugan na may mapait na tunog, tila lason na kumalat sa hangin. May ilang bisitang napakilos sa pagkailang. Isang babaeng negosyanteng blonde ang tumingin sa kanyang kasama at nagpalitan ng sulyap na nagsasabing medyo nakakailang na ito. Pero si Mariano ay nanatiling tahimik, hawak ang kanyang sombrero at nakatitig kay Ricardo, hindi sa galit, hindi sa takot. Kalmado at panatag ang kanyang tingin, lalo lamang nitong pinaigting ang inis ni Ricardo. Ayos lang! Payak na sagot ni Mariano. Tinatanggap ko ang alok mo. Napakurap si Ricardo sa gulat. Ang inaasahan niya ay paghingi ng paumanhin, kahihiyan o mabilis na pag-atras. Hindi ang ganitong kalmado at matatag na tugon. Tinatanggap mo? Bahagyang nanginginig ang kanyang boses, unang palatandaan ng naguguluhang ego. Oh! Kung kaya kong bayaran ng buo ngayon ng 800 reais, ibibigay mo sa akin ang suite ng libre. Yun ang sabi mo, hindi ba? Tahimik na ang buong lobby, tumigil sa ginagawa ang mga staff, ang mga bisita ay nakiling paharap, sinusundan ang tunay na dramang nagaganap sa kanilang harapan. Alam ni Ricardo na nawawala na sa kanya ang kontrol, ngunit sa dami ng nanonood, hindi na siya makakaatras. Perpekto! Sagot niya na may pilit ng ngiti. Pero kung hindi mo mababayaran, kailangan mong umalis agad. At idinagdag pa, at pakiusap, gamitin mo ang service exit para hindi na lalo pang nakakahiya. Ang matalim na pananalita ay nagpalipad ng kilabot sa ilan. Isang matandang lalaki ang bumulong sa kanyang asawa.
Grabe naman yang tao na yan, wala nang respeto. Ngunit si Ricardo, bulag sa sarili niyang ego, ay tuloy pa rin sa kanyang palabas. Hindi niya napapansin ang lumalakas na pag-ayaw ng mga nakapaligid. Tahimik na tumango si Mariano at lumakad papunta sa malapit na sofa. Maingat niyang inilapag ang kanyang lumang leather na maleta sa tabi. Ang simpleng kilos na iyon ay tila naging simula ng tensyon sa buong silid. Lahat ay naghintay ng susunod na mangyayari, tila isang showdown sa gitna ng araw. "Anong ginagawa mo?" tanong ni Ricardo. Ang boses ay mas mataas. May halong kaba. "Uupo lang," sagot ni Mariano habang komportable siyang naupo. "Kailangan ko lang ayusin ang ilang papeles." Sa unang pagkakataon, may kaunting pag-aalinlangan sa isip ni Ricardo. May pera nga kaya ang taong ito? Pero agad din niyang sinupil ang pagdududa. Imposible, bulong niya sa sarili. Galing lang sa Uber, naka-checkered shirt, naka-boots at may itsura ng taga-bukid. Hindi maaari. Samantala, binuksan ni Mariano ang kanyang maleta. Ang tunog ng zipper ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng lobby, parang senyas ng isang mahalagang pangyayari. Sa loob, maayos ang lahat. Ilang dokumento, mga maayos na nakatiklop na damit, isang maliit na leather na lalagyan at isang kayumangging sobre. Pinilit ni Ricardo na manatiling kalmado pero hindi maitago sa kanyang mga mata ang pagkabahala at pag-uusisa. Ano yang nasa sobre? Dahan-dahang kinuha ito ni Mariano at nagsimulang bilangin ang laman. Maingat niyang hinati sa maliliit na bunton sa ibabaw ng coffee table. Nagbibilang siya ng pera, bulong ng isang babae sa asawa. Agad na kumalat ang balita sa buong lobby. Tumigil ang mga usapan. Ang mga cellphone ay palihim na itinutok sa lalaking nagsusulat ngayon ng kasaysayan sa lobby. Naramdaman ni Ricardo ang pagbigat sa dibdib. Nanlalamig ang kanyang palad. Ngunit pinilit pa ring ipakitang siya ang may autoridad. "Hindi sapat ang pera lang," sigaw niya sa lobby, sinubukang bawiin ang kontrol. "Kailangan mo rin ng ID, tax number, patunay ng kita." Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, ngumiti si Mariano. Isang banayad, mainit na ngiti, parang ngiti ng isang ama na naaaliw sa kapilyuhan ng anak. Ang simpleng ngiti na iyon ang tuluyang nagpaliit kay Ricardo. "Huwag kang mag-alala, iho," malumanay na sagot ni Mariano. "Kompleto ako sa lahat ng kailangan mo." Ang salitang iho na binigkas ng walang bahid ng panlalait ang siyang tuluyang nagpagulo kay Ricardo. Paano nananatiling kalmado ang taong ito? Bakit hindi siya nahihiya, hindi natatakot o nagagalit? Tumayo si Mariano at bumalik sa front desk. Hawak niya ang isang bungkos ng pera at isang lumang pitaka. Bawat hakbang niya ay parang tunog ng tambol, tila anunsyo ng isang pagbagsak. 800 reais, sabi niya, sabay patong ng pera sa counter na parang simpleng umiinom lang ng kape. Buong-buo at bilang na. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Nakatitig si Ricardo sa pera na para bang tutunawin nito ang counter. Unti-unting nababasag ang kanyang maskara ng kumpiyansa. Gumuho sa isang iglap ang plano ni Ricardo na pahiyain si Mariano, parang isang marupok na gusali na bumigay sa ilalim ng matinding presyon. Ngunit ang tunay na dagok sa kanyang pagmamataas ay hindi pa dumarating. Lalong lumalalim ang tensyon. Nakatingin siya sa malinis at maayos na tumpok ng mga 50 at 100 real na nakapatong sa counter ng reception. Para bang ito'y mga piraso ng palaisipang hindi niya masolusyunan. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri habang yumuko upang silipin ito ng mas mabuti. "Talaga bang 800 iyan?" tanong niya. Ang boses ay pumiyok, mas mataas kaysa sa inaasahan. "Eksakto," sagot ni Mariano, kalmado pa rin, habang inaabot ang mga dokumento mula sa kanyang lumang leather na pitaka. "Narito ang ID ko, tax number at driver's license, kung sakaling kailangan mo rin."
Kinuha ni Ricardo ang mga papel gamit ang pawisan at nanginginig na kamay. Dahan-dahan niyang binasa ang pangalan, Mariano Reyes, 54 na taong gulang, mula sa Uberaba, Minas Gerais. Sa papel, mukhang payak ang lahat, pangkaraniwan, eksakto sa inaasahan mula sa isang lalaking mukha'y sanay sa lupa't bukid. Ngunit ang pera sa counter ay nagsasabi ng kabaligtaran. Lumapit si Jennifer, ang receptionist, tahimik at puno ng pag-uusisa ang mukha. Ilang iba pang empleyado ang palihim ding lumapit, nais masaksihan ang nangyayaring tila palabas sa gitna ng lobby. Mula sa isang simpleng panunukso, ang eksena ay naging hindi inaasahang pangyayari. Tinangka ni Ricardo na muling kunin ang kontrol, kaya't itinanong niya, "Saan mo ba talaga nakuha ang perang yan?" Ang tanong ay parang latigong humiwa sa hangin. Ang mga bisita na dati ay nagkukunwaring walang pakialam, ngayon ay nakatutok na sa counter. Isang executive na babae ang ibinaba ang kanyang telepono. 2 negosyante ang napatigil sa pag-uusap. Maging ang mga taga-housekeeping ay huminto sa paglalakad. Sumagot si Mariano ng isa na namang banayad ng ngiti. Ama ang dating at lalong pinaliit si Ricardo sa kanyang kalooban. "Tapat na pera iyan, Anya, galing sa sarili kong pagsusumikap. At anong klaseng trabaho ang sinasabi mo?" Balik ni Ricardo, desperado na, naghahanap ng kahit anong butas para mapawalang bisa ang sitwasyon at maibalik ang kanyang dignidad. "Isa akong magsasaka," payak na sagot ni Mariano. May ilang mahihinang tawa mula sa mga nakapaligid na bisita. Ramdam ni Ricardo ang tila pag-angat ng sarili, kaya't bahagyang gumaan ang loob. "Magsasaka, tama," panguuyam niyang tugon. "Baka nagbenta lang ng ilang baka at ngayoy akala mo'y sapat na para kumuha ng luxury suite." Inulit pa niya ang salitang magsasaka na may pangungutya, tila ginagawang biro. Sinubukan niyang muling buuin ang nawasak niyang kumpiyansa. At anong ginagawa ng isang magsasaka sa ganitong lugar? Ang insulto ay lantaran. Napatingin ang ilan sa paligid, halatang hindi komportable. Isang lalaking naka-tailored suit ang bumulong sa kanyang asawa tungkol sa kawalan ng respeto ng manager. Ngunit hindi pa rin tumigil si Ricardo, bulag na sa kayabangan. "Nandito ako para sa auction," sagot ni Mariano, payapa pa rin ang boses. "Anong auction?" tanong ni Ricardo puno ng pagdududa. "Yung Elite Breeder Auction, bukas yun dito mismo sa Convention Center." Napakunot ang noo ni Ricardo. Narinig na niya ang tungkol sa mga cattle auction pero inakala niyang iyon ay mga simpleng transaksyon sa probinsya. Hindi niya inakalang ganito kalaki ang saklaw. "At magkano naman ang balak mong gastusin sa auction na yan?" tanong niya, may halong panlalait. "Depende sa available," sagot ni Mariano, "pero sapat ang dala ko para mamuhunan sa ilang magagaling na breeder." "At magkano ang isa sa mga breeder na sinasabi mo?" Saglit na tumigil si Mariano, tila nagko-compute sa isip. "Iba-iba ang presyo, may 100,000. May umaabot ng 1,000,000, depende sa lahi." Parang dagundong ang epekto ng sinabi niya. Ang lobby na kanina'y may mga mahihinang bulungan ay biglang natahimik. Nanlaki ang mga mata. Unti-unting ibinaba ang mga telepono. Lahat ay nakatuon na ngayon kay Mariano. Napatawa si Ricardo, malakas at pilit. "Seryoso ka ba? Isang toro na nagkakahalaga ng 1,000,000? Elite Bulls, oo," sagot ni Mariano. Tila ba simpleng katotohanan lang iyon? Ang pinakamagagaling ay umaabot sa matataas na presyo. "Plano mong bumili ng ilan?" Kung makatuwiran ng presyo, oo. Umiling si Ricardo parang hindi makapaniwala sa sinasabi. "Halika na," sabi niya sabay tawa ng patuya. "Dumating ka sakay ng Uber, nakadamit probinsya, at ngayon sinasabi mong may pera kang ipambibili ng mga baka?" Tinuro pa niya ang simpleng kasuotan ni Mariano, hayagang ipinakita ang kanyang pangmamata. Ang tensyon sa lobby ay halos sumabog na.
Lahat ay tila alam na papunta ito sa isang mas matinding banggaan. Wala ni isa ang gustong palampasin ang susunod na mangyayari. Hindi ko naman hinihiling na paniwalaan mo ako, sagot ni Mariano. Kalmado pa rin, pero ngayon ay may halong autoridad sa boses. Ang gusto ko lang ay ang kwartong sinabi mong ibibigay mo. Lumapit si Ricardo, tinangkang magmukhang matapang. Makinig ka, magsasaka, sabi niya na may ngit-ngit. Ito ay isang kagalang-galang na establishmento. Para ito sa mga tunay na kliyente, yung may totoong yaman. Hindi kami nakikipaglaro sa mga kwento ng milyonaryong baka. Nagpalitan ng bulungan ang mga nasa paligid. Isang matandang babae ang umiling at bumulong sa asawa. Lumalagpas na siya sa tama, ngunit si Ricardo ay hindi na nakikinig o marahil ay wala ng pakialam. Nilamon na siya ng sariling kayabangan. Hindi niya namamalayang nasa bingit na siya ng isang lubos na kahihiyan at isang pampublikong pagbagsak. Nandiyan ang pera, kalmadong sabi ni Mariano, sabay turo sa mga salaping nakalapag sa counter. Ikaw ang nagbigay ng alok at ang isang taong may dangal ay tumutupad sa salita. Taong may salita? Tawa ni Ricardo, punong-puno ng pangungutya ang boses. Ang taong tapat ay hindi gumagawa ng kwento tungkol sa milyonaryong baka para lang makapagyabang. Ngunit pagkatapos, ginawa ni Mariano ang isang bagay na walang sinuman ang inaasahan. Lumakad siya pabalik sa kanyang maleta, mahinahong binuksan ito, naghanap ng ilang sandali at bumalik na may hawak na simpleng lumang cellphone, halatang gamit na gamit pero malinaw na gumagana. Maari bang makatawag muna ako? Magalang niyang tanong. Tatawag? Kanino? Tanong ni Ricardo, halatang may halong pagdududa at kaba. Sa accountant ko, baka makatulong siyang linawin ang ilang bagay. Nagatubili si Ricardo. Unti-unti nang nawawala sa kamay niya ang kontrol, ngunit sa harap ng buong lobby na nanonood, hindi na siya makakaatras. Itinulak na siya ng kanyang pride sa sulok. Sige, sagot niya sa pagitan ng ngipin, pero kapag lumabas na palabas lang lahat to, aalis ka agad. Tumango si Mariano ng may respeto, saka nagdial ng numero at inilagay ang cellphone sa speaker mode. Agad na sumagot ang isang lalaki. Magandang hapon, Mariano. Kumusta ang event? Magandang hapon, Dr. Roberto. Maayos naman, salamat. Pwede ba akong magtanong sandali tungkol sa bukas? Ang palitan ng pag-uusap na sumunod ay hindi makakalimutan ng sino man sa lobby. Dr. Roberto, patuloy ni Mariano habang bahagyang itinataas ang telepono para marinig ng lahat. Magkano nga ba ang budget na itinabi natin para sa auction bukas? Maliwanag ang boses ng accountant, profesional at kampante. Siyempre Mariano, pinagtabi natin ng malaking pondo para sa bidding, sapat para sa kompetisyon at komportabling pagbili, lalong lumalim ang katahimikan sa buong hotel. Namutla si Ricardo. Ang boses, matalino at may tiwala ay nagpapatunay, hindi ito palabas. Ayos, sagot ni Mariano na natiling kalmado ang boses. At paano ulit ang arrangement para sa bayaran? Tulad ng dati, bank transfer o PX, may dala ka rin namang business credit card kung may kailangang bayaran ka agad. Salamat, Dr. Roberto. Mag-uusap tayo ulit mamaya. Tinapos ni Mariano ang tawag at ibinalik ang cellphone sa kanyang bulsa. Nanatiling tahimik ang lobby, nakanganga, hindi makapaniwala. Lahat ng mata ay nakatutok sa kanya, ngayoy may panibagong pagtingin. Si Ricardo ay tila nawalan ng dugo sa mukha. Namimilipit ang mga daliri, hindi pantay ang kanyang paghinga. Malaking pondo, business credit card. Umiikot ang mga salitang ito sa kanyang isip, parang bagyong tumama sa kanyang ego. Hindi pa rin yan sapat na patunay. Bigla niyang sigaw, nanginginig ang boses. Kahit sino kayang magpanggap na accountant yan sa telepono. Napakahina ng tangka niyang iligtas ang sarili, kaya't nagtulak ito ng mahihinang bulong ng pagkadismaya. Isang babaeng negosyante ang umiling sa pagkadismaya.
Isang lalaki sa tailored suit ang yumuko sa asawa at bumulong. Nakakahiya na talaga ito. Ngumiti ulit si Mariano, ngunit sa pagkakataong ito, may bakas na ng aliw sa kanyang mga mata. Tila nagsisimula na siyang masiyahan sa pagbagsak ni Ricardo. Hindi ka naman mali, Anya. Madaling mandaya gamit ang salita. Gusto mo ba ng mas konkreto? Lumakad siya pabalik sa kanyang maleta at kinuha ang isang itim at makinis na leather folder. Mula rito, kumuha siya ng ilang papel at bumalik sa front desk. Ito, wika niya sabay abot ng mga papel, ang statement ng bangko ko nung nakaraang linggo. Nanginginig ang mga kamay ni Ricardo habang tinatanggap ito. Binasa niya ang mga numero, muling tiningnan at pangatlong beses. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nababasa. Balansing milyon-milyon, 7 numero, nagsisimula sa 3. At ang listahan ng mga transaksyon, mas masama pa. Naramdaman niyang naninikip ang kanyang lalamunan. Mga bayad sa agricultural suppliers, transfers na daan-daang libo, mga pagbili ng kagamitan na mas mahal pa sa sports car. Ito'y peke siguro, bulong ni Ricardo, pero wala na siyang lakas sa tinig. Maging siya, hindi na rin naniniwala sa kanyang sinasabi. Pwede mong tawagan ng bangko, alok ni Mariano, na parang kaswal lang. May business card din ako ng account manager ko kung kailangan mo. Ganun kasimple niyang sinabi at halos matumba si Ricardo. Ang katotohanan ay hindi na maitatanggi. Ang kanyang kayabangan ang nagdala sa kanya sa isang napakasaklap na pampublikong kahihiyan. Nilingon niya ang paligid, ang lobby ay naging entablado at siya ang naging trahedyang karakter. Ang tingin ng mga bisita sa kanya ay hindi na pag-usisa, kundi awa at paghamak. Maging ang mga empleyado ay tila nagyeyelo sa pagkabigla, hindi makatingin. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang isang eleganting magkasintahan. Ang lalaki ay nakasuot ng tailored Italian suit. Ang babae, naka-designer gown na halatang mamahalin. Lumapit sila patungong front desk, ngunit biglang tumigil, ramdam ang bigat ng tensyon sa hangin, parang usok na hindi makita ngunit hindi maikakaila. Ano ba talaga ang nangyayari rito? Tanong ng lalaking bagong dating habang sinusuri ng tingin sina Mariano at Ricardo. Ramdam ang tensyon sa paligid. Namataan ni Ricardo ang pagkakataong muling makabawi ng dignidad. Kaunting hindi pagkakaintindihan lang, Dr. Ernesto. Mabilis niyang sagot, pilit ang ngiti. Walang nakaapekto sa kalidad ng aming serbisyo. Ngunit tumingin si Dr. Ernesto kay Mariano at biglang kumislap ang kanyang mga mata sa pagkakakilala. Sandali lang, Mariano Mendonca. Lumingon si Mariano sa pinanggalingan ng tinig at agad na napangiti, mainit at may pagkabigla. Dr. Ernesto, anong saya? Hindi ko inaasahang magkikita tayo rito. Nagyakapan silang parang matagal nang hindi nagkita. May palakpak sa likod at totoong halakhakan. Pinanood sila ni Ricardo na tila unti-unting lumulubog ang sikmura. Bawat segundo'y parang dagok sa kanya. Kumusta ang negosyo? Tanong ni Dr. Ernesto. Narinig kong malaki ang mga nabili mo nung huling auction sa São Paulo. May nakuha kaming ilang promising breeders, sagot ni Mariano mapagkumbaba. Malaki ang maitutulong ng genetics nila sa aming herd sa hinaharap. Tuluyang nawasak ang kumpiyansa ni Ricardo. Sa harapan niya ay hindi lamang isang ubod-yaman na lalaki, kundi isang iginagalang at hinahangaan ng kanyang pinakaimportanteng bisita, ang parehong taong gusto pa niyang ipahiya sa harap ng lahat. Ikaw naman, balik ni Mariano, inaalagaan mo pa rin ba yung mga Arabian horses mo? Palagi, sagot ni Dr. Ernesto na may pagmamalaki. Sa katunayan, may bago akong batang kabayo na baka magustuhan mo. Anak siya ng isa sa aming pinakamahusay na stallions. Anong bloodline? Tanong ni Mariano, halatang interesado.
Al-Rashid, naalala mo siya, hindi ba? Parang usapan ng matagal ng magkaibigan ang pag-uusap nila, malalim, puno ng respeto, at bahagi ng isang mundong bihira ang makapasok. Bawat binanggit na pangalan, bawat detalye ay parang kutsilyong humihiwa sa ego ni Ricardo. Malinaw na labis niyang hinusgahan si Mariano. Maya-maya humarap si Dr. Ernesto kay Ricardo. Ang kanina'y magiliw na tono ay napalitan ng mariing autoridad. "Ricardo," matigas niyang sabi, "tiwala akong binigyan mo ng nararapat na paggalang ang kaibigan kong ito." Nanuyo ang lalamunan ni Ricardo. "Oo naman," pautal niyang sagot. "Inaayos lang po namin ang detalye ng kanyang reserbasyon." "Detalye?" tanong ni Dr. Ernesto, taas kilay. Bago pa lumala ang sitwasyon, sumingit si Mariano, laging kalmado. "Ayos lang, Ernesto," magaan niyang sabi. "May kaunting pustahan lang kami nitong binatang ito. Kung mababayaran ko ng buo ang 800 reais para sa basic na kwarto, ibibigay niya sa akin ang suite ng libre." Biglang lumingon si Dr. Ernesto kay Ricardo, puno ng paniniwala sa kanyang mata. "Nagpustahan ka kay Mariano Mendonça?" Ang paraan ng kanyang pagbigkas sa pangalan, mabagal, may bigat, ay parang isang titulo ng karangalan. Lalong lumalim ang pagbagsak ni Ricardo. Hindi ko po alam," bulong niya. "Hindi mo alam ang ano," balik ni Dr. Ernesto mariin. "Hindi mo alam na ang kausap mo ay isa sa pinakarespetadong cattle ranchers sa buong Brazil." Bawat salitang binibitawan ay tila maso na tumatama sa labi na lang ng natitirang pride ni Ricardo. Ang buong lobby ay tila nanonood ng isang trahedya. At si Ricardo, ang pangunahing karakter ng pagbagsak. Maingat na hinawakan ni Mariano ang balikat ng kaibigan, tila nais pakalmahin ang sitwasyon. "Di hayaan mo na, Ernesto. Ginagawa lang naman niya ang trabaho niya." Ngunit hindi pa tapos si Dr. Ernesto. Trabaho niya? Ang trabaho ba niya ay ang ipahiya ang tao base sa pananamit? Singhal niya. "Ricardo, alam mo ba talaga kung sino ang kausap mo?" Hindi sumagot si Ricardo. Nakayuko ang mga mata. Mahinang umiling. Tuluyang natalo. "Hayaan mong ipakilala ko siya sa iyo," sabi ni Dr. Ernesto. Medyo itinataas ang boses para marinig ng lahat sa lobby. "Ito si Mariano Reyes, may-ari ng Val do Auro Farm, isa sa pinakamalalaking cattle operation sa buong Brazil." Parang kulog ang dating ng pangalan. "Vale do Auro?" bulong ng isang babae sa sofa malapit sa kanila. "Hindi ba iyon ang ranch na laging nasa agribusiness reports?" "Eksakto," kumpirmasyon ni Dr. Ernesto. "Isa siyang tagapanguna sa genetic development. Ini-export ang mga hayop niya sa buong mundo." Halos mawalan ng kulay si Ricardo. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, kaya't napilitan siyang kumapit sa gilid ng desk. Parang dambuhalang alon ng katotohanan ang bumagsak sa kanya. "Narinig niyo na ba ang programang nilikha niya?" tanong ni Dr. Ernesto sa mga tao. Halatang batid niyang may tagapakinig siya. "Binago niya ang genetic makeup ng baka sa buong bansa. Nagbulungan ng mga bisita, isang executive ang agad naglabas ng cellphone at nag-search ng pangalan. Isang negosyante ang yumuko sa asawa't bumulong, Vale do Auro, parang pamilyar nga." "Hayaan mo na, Ernesto," muling pakumbabang, sabi ni Mariano, sabay kumpas ng kamay, halatang ayaw sa spotlight. "Hindi pwede," sagot ni Dr. Ernesto, determinadong ipaglaban ang kaibigan. "Ang mga teknik ng taong ito ay pinag-aaralan na sa mga universidad sa ibang bansa." Agad ang naging epekto. Maraming bisita ang napabitaw ng kanilang kape. Ang iba'y napatayo, tahimik na nakikinig. Ang executive na nagsisearch ay biglang napatingin at napausal. "O Diyos ko," bulong niya. Totoo, ang dami niyang artikulo online, parang bangungot ang nararamdaman ni Ricardo, isang bangungot na hindi niya matakasan. Internasyonal na pagkilala, siyentipikong tagumpay, global na prestihiyo,
At sa huling 20 minuto, itinuring niya ang taong ito na parang impostor. Dr. Ernesto, maawa ka, muling sabat ni Mariano, halatang hindi komportable sa atensyon. Wala namang kailangan. May kailangan, singhal ni Dr. Ernesto, hindi na kayang itago ang galit. Kailangang malaman ng hotel na ito kung sino talaga ang kaharap nila. Si Ricardo, kitang-kitang takot at nawawala sa sarili, ay pilit na sinasagip ang natitirang dignidad. Hindi ko po alam kung nagpakilala lang sana agad ang Nagpakilala? Putol ni Dr. Ernesto, ang boses ay parang punyal na dumadaos-dos sa hangin. Ibig mong sabihin, kailangan pa bang ipahayag ng isang tao ang estado niya bago siya itrato ng may respeto? Anong klaseng lugar ang pinapatakbo mo? Parang sampal ang mga salita. Sa buong lobby, napalingon ang mga ulo, nanigas ang mga ekspresyon. Isang matandang babae ang dahan-dahang umiling, isang magarbong magkasintahan ang nagpalitan ng sulyap. Kitang binabawi na nila ang respeto sa hotel. Doon na lumapit ng marahan si receptionist Jennifer, halatang nag-aalangan. Mr. Ricardo, mahina niyang bulong, may isang ginoopo rito na nagsasabing kailangan niyang makausap agad si Mr. Mariano. Lumingon si Ricardo at nakita ang isang lalaki, nasa mga 40, mabilis na lumalapit. Nakasuot ng eleganteng suit, may dalang leather folder at lakad na may kumpiyansa ng isang taong sanay sa matitinding transaksyon. Mr. Mariano, magalang na bati ng lalaki, sabay tango. Ako po si Antonio Fernandez mula sa Fernandez at Associates Auctions. May ilang bagay lang po akong kailangang talakayin tungkol sa mga alagang ilalabas bukas. Mainit na sinalubong siya ni Mariano. Antonio, mabuti at narito ka. May problema ba sa event? Hindi naman talaga problema, sagot ni Antonio habang binubuksan ang folder. Pero may ilang alagang alam naming interesado ka na nakatanggap na ng mga early offers. Gusto lang naming ikaw ang maunang bigyan ng pagkakataong tanggapin bago sila ialok sa iba. Parang napigil ang hininga ng buong lobby. Early offers, pribilehiyong pagpili, lahat para kay Mariano. Anong klase ng presyo ang pinag-uusapan natin? Tanong ni Mariano, bahagyang tumitig ng seryoso. Mas mataas sa karaniwang market value, sagot ni Antonio, kalmadong-kalmado. May ilan na ang alok ay nasa multi-million range na. Hindi na nakatayo si Ricardo, nang hina ang tuhod at napaupo siya sa pinakamalapit na silya. Milyon. Si Mariano, ang taong tinawanan lang niya kanina, ay kalmadong pinag-uusapan ang pagbili ng mga hayop na may halagang milyon-milyon. Ang parehong taong tinawag niyang hindi bagay sa hotel. Kailangan ko pa ring makita ng personal ang mga hayop bago ako magpasya. Wika ni Mariano, mapanuri. Siyempre, tango ni Antonio, dito ka ba naka-check-in? Maaari kitang sunduin bukas para sa exhibition center. Lumingon si Mariano kay Ricardo. Ngayon ay halos wala na sa sarili sa likod ng counter. Inaayos pa namin ang ilang detalye sa hotel, sagot ni Mariano nang walang galit, pero malinaw. Nakita ni Antonio ang tingin ni Mariano. Agad niyang nakuha ang ibig sabihin. May problema ba, Mr. Mariano? Bago pa makasagot si Mariano, si Dr. Ernesto na ang sumagot. Meron. Ang manager na ito ay nakipagpustahan kay Mariano. Kung makakabayad siya ng 800 reais ng buo para sa basic room, ia-upgrade daw siya sa suite. Lumingon si Antonio kay Ricardo, hindi makapaniwala. Pustahan! Unti-unting ulit niya para siguraduhing tama ang narinig. Nakipagpustahan ka kay Mariano Mendonça. Napatawa si Antonio, isang maikling tawang may halong pagkadismaya. Alam mo ba na isa siya sa aming top-tier clients, isa sa pinakamalalaking mamumuhunan sa mga auction? Blanco na ang mukha ni Ricardo, parang sapul ng paulit-ulit na suntok ang kanyang dignidad. Noong huling event sa Sao Paulo, dagdag ni Antonio, si Mr. Mariano lang ang bumuo ng bagong record sa halaga ng pagbili. Palagi siyang nasa VIP list, tahimik ang buong lobby. Maging ang janitor ay napatigil sa walis.
Ang kapalpakan ni Ricardo ay ngayon ay tuluyang lantad. Tila tinanggal isa-isa ang lahat ng balat ng kanyang kayabangan. At sa kabila ng lahat, nanatiling kalmado si Mariano, ang parehong mahinahong presensya mula nang dumating. Maraming salamat, wika niya kina Antonio at Dr. Ernesto. Pero ayaw kong palakihin pa ito. Tumalikod siya kay Ricardo. Nagpustahan kami, ibinayad ko ang 800 reais. Ngayon, kailangan lang niyang panindigan ang kanyang salita. Tumingin si Ricardo sa salaping nakapatong pa rin sa counter. 800 reais, mas mababa pa sa posibleng halaga ng tanghalian ni Mariano kasama ang kliyente. Pinatulan niya ang isang taong sanay humawak ng milyon at ginawa ito na parabang hindi ito karapat-dapat sa basic room. Ang sweet, halos pabulong ni Ricardo. Ano yon? Tanong ni Mariano may kabaitan sa tinig. Ang presidential suite, ulit ni Ricardo, ngayon ay mas malinaw, ngunit paus ang boses. Sayo na! Siyempre, ngunit hindi pa tapos si Mariano at ang pinakamatinding sandali ay narito pa lang. Mabagal siyang naglakad pabalik sa kanyang maleta, binuksan ito at kinuha ang isang kayumangging leather na folder. Luma na, ngunit halatang inaalagaan. Natahimik muli ang buong silid. Lahat ng bisita, lahat ng empleyado ay nakatingin sa kanya na parang nanonood ng huling eksena ng isang matinding dula. Bago ko tanggapin ang suite, sabi ni Mariano, bumalik sa harap ng counter. May isang bagay lang akong gustong linawin. Lumaki ang mga mata ni Ricardo, ramdam ang panik. Parang hayop na naipit sa sulok. Hindi alam kung saan manggagaling ang susunod na dagok. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit pinipigilan ang sarili sa harap ng maraming mata. Dahan-dahang binuksan ni Mariano ang folder. May isang bagay kang tama, anya titig na titig kay Ricardo. Dapat nga sigurong nagpakilala agad ako. Nagkatinginan sina Dr. Ernesto at Antonio, kapwa nagtataas ng kilay. Ano pa ba ang pwedeng lumabas? Pagkatapos ng lahat ng narinig nila, anong lihim pa ang maaaring hihigit sa lahat ng iyon? Tahimik na humugot si Mariano ng dokumento mula sa leather na folder. Ang opisyal na mga selyo nito ay kumikislap sa ilaw ng lobby at iniabot ito kay Ricardo na nanginginig ang kamay habang tinatanggap ito, puno ng pangamba. Malaya kang basahin ito ng malakas. Mahinahong sabi ni Mariano, halos may kabaitan sa tinig. Tiningnan ni Ricardo ang papel at lalo pang namutla. Ganoon na lang ang panginginig ng kanyang kamay, kaya't kumalabog ang papel na parang dahong nahuli sa hangin. Hindi ko kaya, nauutal niyang bulong, halos hindi makapagsalita. Kinuha ni Dr. Ernesto ang dokumento mula sa kanya. Ako na, anya, inaayos ang salamin. Minsan niyang sinuyod ang dokumento, tapos muli at biglang tumigas ang kanyang ekspresyon. Diyos ko, Mariano, halos bulong niyang sabi. Hindi mo sinabi sa akin to. Ano yon? Tanong ni Antonio puno ng pagtataka. Naglinis ng lalamunan si Dr. Ernesto, saka nagsalita ng malinaw para marinig ng lahat. Sertipiko ng pagmamayari, anya. Naka-file sa land registry ng kapital. Napatagil ang lahat, parang mga manonood sa huling eksena ng isang matinding pelikula. May-ari Mariano Reyes, patuloy ni Dr. Ernesto. Ari-arian, Grand Palace Hotel at lahat ng kalapit na lupa matatagpuan sa Avenida Paulista, 2,847. Sumabog ang lobby sa pagkabigla, maraming napasinghap. Isang babaeng negosyante ang nabitawan ng telepono. Isang lalaki ang nabilaukan sa iniinom na espresso. Napaatras si Ricardo, halos matumba at napasandal sa pader. Pag-aari niya ang hotel, sigaw ng isang bisita, puno ng hindi makapaniwala sa tinig. Hindi makapagsalita si Antonio, napatingin siya kay Mariano, tapos sa dokumento, tila hindi pa rin matanggap ang narinig. Sandali lang, Mariano, pagmamay-ari mo ang Grand Palace, kailan pa? Tanong niya. 3 taon na, sagot ni Mariano, kalmadong-kalmado, parang nagsabing dumaan lang siya sa palengke.
Nabaon sa utang ang dating may-ari, mukha namang matalinong investment noong panahong yon. Pakiramdam ni Ricardo ay gumuho na ang mundo sa ilalim niya. Sa huling 20 minuto, ininsulto, pinahiya at hindi pinansin niya ang mismong taong hindi lang kliyente, kundi may-ari ng gusali at siyang nagpapasweldo sa kanya. 3 taon, bulong ni Ricardo tulalang tulala. 3 taon! Tama! Tango ni Mariano. Mula noon, buwan-buwan akong tumatanggap ng ulat tungkol sa performance ng hotel. Kasiyahan ng mga bisita, asal ng mga empleyado, kalidad ng serbisyo. Bawat salitang binitiwan ay parang pako na ipinapako sa natitirang dangal ni Ricardo. Buwan-buwang ulat. Sa lahat ng panahong iyon, tahimik na pinagmamasdan ng may-ari ang kanyang hotel, sinusuri, tinatandaan at nagmamasid. At ngayong araw, si Ricardo ang nagbigay ng pinakamalalang karanasan sa bisita sa kasaysayan ng hotel. Napatingin si Dr. Ernesto kay Mariano, nanlalaki pa rin ang mata. Bakit hindi mo sinabi sa akin na binili mo ang Grand Palace? Gusto ko kasing hiwalay ang investments ko sa lungsod mula sa bukirin, paliwanag ni Mariano. At sa totoo lang, mas gusto kong makita kung paano tumatakbo ang lahat kapag walang nakakaalam kung sino ako. Doon mo talaga makikita ang katotohanan. Parang kidlat ang salitang iyon kay Ricardo. Hindi ito basta-bastang pagbisitan, isa pala itong pagsubok. At sa pinaka-importanting araw, bumagsak siya, lubusan. Nanatiling nakatitig si Antonio sa dokumento, waring gulat pa rin. Kung pwede ko sanang itanong, magkano ang naging halaga ng pagbili? Medyo malaki-laking puhunan, sagot ni Mariano, may maliit na ngiti. Malaki-laki, mula sa isang taong nag-uusap ng milyon na parang presyo ng tinapay, nangangahulugan ito ng napakalaking halaga. Bumagsak sa silya si Ricardo, hindi na kinaya ng kanyang tuhod ang bigat ng kahihiyan. At ang pinaka-interesanting bahagi, dagdag ni Mariano habang ibinabalik ang dokumento sa kanyang folder, buwan-buwan, tinatanggap ko ang mga ulat na puno ng papuri tungkol sa general manager ng hotel. Nanigas si Ricardo, nawalan ng kulay ang mukha ang mga ulat. Siya mismo ang nagsulat ng mga iyon, pinupuri ang sarili, nag-iimbento ng peking papuri mula sa mga bisita at bumubuo ng mga kwentong puno ng kasinungalingan. Napakamalikhaing mga ulat, wika ni Mariano, sabay ngiting wala ni kaunting init. Ngayon lahat ng tao sa silid ay nakatingin kay Ricardo na para bang nakadisplay, nakahubad ang kanyang kahihiyan sa harap ng lahat. Hindi lang niya tinrato ng masama ang isang kliyente, tinrato niya ng may pangmamaliit ang sariling amo habang gumagawa ng isang web ng kasinungalingan tungkol sa kanyang kagalingan. Mr. Mariano, halos walang boses na usal ni Ricardo. Hindi ko po alam. Matagal siyang tinitigan ni Mariano, kalmado ang ekspresyon, ngunit sa likod ng mga mata niya ay ang bigat ng lahat ng nangyari. Tahimik ang buong silid, walang gumalaw, walang umimik. Ito na ang sandali ng katotohanan, ang sandaling ilalapat na ang katarungan. Tumayo si Ricardo, basag na basag, nangangatog ang mga kamay, parang isang taong naghihintay ng sentensiya. Maingat na lumakad si Mariano palapit sa counter at ang bawat yapak ng sapatos niya sa marmol ay parang kampanilyang dahan-dahang tumutunog. Nang humarap siya kay Ricardo, kalmado ang kanyang tinig, matatag, mahinahon, bawat salita ay sinukat. Ricardo, aniya, 3 taon na mula nang naging akin ang hotel na ito at may pangarap ako noon. Gusto kong lumikha ng isang lugar, panimula ni Mariano, matatag at taos-puso ang tinig, kung saan bawat tao, anuman ang suot o pinanggalingan, ay itinuturing na may dignidad at respeto. Napalunok si Ricardo, hindi makapagsalita, napatingin na lang siya sa sahig. Ikaw ang pinili kong kunin, patuloy ni Mariano, dahil naniwala akong may kakayahan ka para sa posisyong yon.
Pero ang nasaksihan ko ngayon ay kabaligtaran ng lahat ng pinaninindigan ng hotel na ito. Tahimik sina Dr. Ernesto at Antonio, pinagmamasdan si Mariano ng may malalim na paggalang. Sa paligid nila, unti-unting nabuo ang isang bilog na madla, mga bisita, empleyado, maging mga taong nadadaan lamang, lahat ay tila nakasaksi ng kasaysayan. Hindi mo lang ako nirespeto bilang kliyente, dagdag ni Mariano, kundi ipinakita mong wala kang karakter na tumutugma sa mga pagpapahalagang itinataguyod namin dito. Diretso siyang tumingin sa mga mata ni Ricardo. At paano mo kaya tinrato ang ibang guest na payak ang pananamit, isang pamilyang masikap na nagbabakasyon, isang mag-asawang matagal ng pinangarap na makapag-check-in dito? Bawat tanong ay parang palasong tumatama sa huling bakas ng pride ni Ricardo. Sinubukan niyang sumagot pero pawang putol-putol at mahihinang tunog lang ang lumabas. Pero ang pinakakinadidismaya ko, tumalim ang tinig ni Mariano, ay ang mga pekeng ulat na ipinadala mo buwan-buwan, puno ng kasinungalingan tungkol sa iyong husay habang ganito ang trato mo sa iba. Pumikit si Ricardo. Nang dumilat nandoon pa rin ang titig ni Mariano, kalmado ngunit matatag. Pakiusap, Mr. Mariano. Sa wakas ay usal ni Ricardo, halos basag ang boses. May pamilya po ako. Kailangan ko ang trabahong to. Mabagal na tumango si Mariano, tila malalim ang iniisip. Alam kong may pamilya ka, Ricardo, at dahil dyan, binibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Napabulong sa lobby ang mga tao. Napakurap si Ricardo, tila hindi sigurado kung tama ang dinig niya. Isang pagkakataon, halos pabulong niyang ulit. Oo, sagot ni Mariano. Ililipat ka sa farm namin sa Uberaba. Magtatrabaho ka bilang administrative assistant, may katumbas na sahod. Doon mo matututunan ng kababaang loob, tunay na trabaho, at kung paano igalang ang lahat, anuman ang hitsura nila. Isang parusa, ngunit may layunin. Isang pagbagsak, ngunit may pag-asa. At kung matapos ang isang taon, ay makita naming talagang nagbago ka, dagdag ni Mariano. Pag-uusapan natin ang pagbabalik mo sa hotel industry, pero sa papel na para maglingkod, hindi para manghusga. Napuno ng luha ang mata ni Ricardo. Tumango siya, nababalot ng emosyon. Opo, sir. Maraming salamat po. Sa isa pang pagkakataon, lumingon si Mariano kay Jennifer, ang batang receptionist na nanatiling tahimik sa buong eksena. Jennifer, simula ngayon, ikaw muna ang acting manager, sabi ni Mariano. Napansin kong nanatili kang magalang kahit sa mahirap na sitwasyon. Iyan ang tunay na pamumuno. Nagulat si Jennifer. Ako po? Hindi ko po alam kung ano ang sasabihin. Maraming salamat po, sir. Pangako ko po, ibibigay ko ang lahat. Naniniwala ako sa iyo, tugon ni Mariano, may ngiti. At ang una mong polisiya, simula ngayon, lahat ng bisita ay itatrato ng pantay-pantay, anuman ang suot nila, anuman ang pinanggalingan nila. Opo, sir, sagot ni Jennifer, puno ng determinasyon. Ipinapangako ko, lumapit si Dr. Ernesto, halatang emosyonal. Mariano, hindi ka talaga nauubusan ng sorpresa. Ang karamihan, matagal nang pinaalis si Ricardo. Mas madali sana yon, sagot ni Mariano. Pero ang madali, walang naituturo. Ngayon, may pagkakataon siyang matuto at muling buuin ang integridad sa pamamagitan ng tunay na serbisyo. Tumango si Antonio. Kaya ka hinahangaan, Mariano. Tinitingnan mo ang taong nasa loob, hindi lang ang panlabas. Kinuha ni Mariano ang 800 reais mula sa counter at iniabot kay Jennifer. Gamitin mo ito para sa training sa customer service, para sa lahat. Ayokong maulit pa ang ganito sa hotel na ito. Hindi na po, sir, pangakong sagot ni Jennifer. Lumapit ng dahan-dahan si Ricardo, nakayuko. Mr. Mariano, kailan po ako dapat mag-report sa Uberaba? Sa Lunes, sagot ni Mariano. Makikilala mo si Rolando, ang tagapangasiwa ng farm.
70 taong gulang pero mas matalino pa sa karamihan ng CEO na nakilala ko. Pinunasan ni Ricardo ang luha at taus-pusong tumango. Salamat po sir. Pangako ko, hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Ipinatong ni Mariano ang kanyang kamay sa balikat ni Ricardo. Lahat ay karapat-dapat sa ikalawang pagkakataon, Ricardo. Nasa iyo na ngayon kung paano mo ito gagamitin. Lumingon si Dr. Ernesto sa paligid sa kahinarap ang lahat. Mga Ginoo at ginang, wika niya na may ngiti. Ang nasaksihan ninyo ngayon ay kung paano humarap sa salungatan ang isang tunay na leader. May katarungan, may lakas, at may habag. Nagpalakpakan ang buong lobby, pumalakpak ang mga bisita, sumunod ang mga empleyado, maging ang mga taong nasa labas ng hotel na nanonood sa likod ng salamin ay napahangat pumalakpak. Hindi lang ito para kay Mariano, kundi para sa lahat ng pinaninindigan niya. Tahimik na isinuot ni Mariano muli ang kanyang sombrero, kinuha ang kanyang lumang maleta at tumingin kina Antonio at Dr. Ernesto. Tayo na sa itaas? Tanong niya. May auction pa tayong kailangang tapusin. Kailangan ko ring suriin ang listahan ng breeders bukas. Tahimik silang tatlong naglakad papunta sa elevator. Ngunit sa likod nila, nanatiling nakahinto ang buong lobby, puspos ng paghanga. Lahat ng naroon ay hindi lang nakasaksi ng drama, kundi ng isang leksyong hindi madaling kalimutan. Si Mariano ay nagdala ng hustisya na may karunungan, hindi paghihiganti. Disiplina na may layunin, pagwawasto na may puso, at sa paggawa niya nito, pinaalala ng mapagpakumbabang lalaking ito ang isang makapangyarihang katotohanan. Ang tunay na kayamanan ay hindi sinusukat sa pera kundi sa paraan ng pagtrato mo sa kapwa, lalo na kapag wala kang mapapala. Dahil ang karakter hindi nabibili. Ito'y itinatayo sa bawat desisyon, bawat pagkilos at bawat kabutihang loob. Ikaw ba'y naranasang maliitin o husgahan agad? Ikwento sa amin sa comments kung anong damdamin ang dulot ng kwentong ito. Kung tumimo sa puso mo ang mensahe ni Mariano, ilike mo ito at ishare sa isang taong kailangang makarinig nito. Hanggang sa muli, tratuhin ang iba sa paraang gusto mong itrato ka.